Hello, continuation na mga pictures and videos ni Moshi or Eloise Nieva. So, ayan, nasa hospital pa kami niyan. And, binibidyohan ko lang siya kapag may libreng oras. Kasi, minsan, mahirap din makatulog sa gabi or sa hapon. Kaya, pinipicturan and binibidyohan ko na lang siya. So, buti may natutulugan sila ate na pwesto doon sa ospital, kaya hinahayaan ko lang siya magpahinga kasi talagang pagod-pagod at puyat-puyat talaga kapag may binabantayan ka sa ospital. So, ayan si baby. Nandiyan lang din yung pagkain namin sa higaan. Kasya naman kasi walang lamesa dito para sa mga pasyente. So, iyak siya na iyak dyan kasi pinapalitan siya ng diaper. So, iba-iba yung mood niya. Minsan, umiiyak siya, minsan naman hindi naman siya umiiyak. Yung parang tahimik lang siya or parang tulog pa siya habang pinapalitan ng diaper. So, yung binaon kasi namin diaper ay Pampers. So, hiyang naman siya sa Pampers, kaya lang ay mahal. Medyo mahal yung Pampers. Pero inuubos na lang namin kasi magta-try pa kami ng iba pang brand ng diaper. So, habang nagbo-voice over ako, ay nandito si baby at aking pinapadede at ayan, pinapaburp. Kaya lang minsan, mahirap siyang ipaburp. Mas magaling kasi sila magpaburp kay Moshi. So, yan. Nalagyan ko siya dyan ng sombrero sa ulo niya. Pero hindi ko nasusuot kasi natanggal niya din at baka matakpan lang yung mata niya. So, kailangan wag mo rin katulugan kasi minsan napupunta yan mismo sa mukha niya and baka matakpan yung ilong niya at mahirapan siyang huminga. So, yan, chillax na chillax lang and sleeping beautiful ang bebe natin. So, cute-cute lang siya. No, 3 kilos siya nung pinanganak ko. So, nung unang check-up namin, 3.3 na siya. Then, yung last check-up namin ay 3.6 na. So, akala nila pumapayat yung anak ko, pero bumibigat naman. So, ibig sabihin ay lumalaki naman siya, awa ng Diyos, no? And nakakakain naman siya siguro o nakakadede naman siya ng sapat kasi regular naman ang pagpupo at pagwiwi niya. So, yan, tinatanggal ko yung mga excess, no? Minsan natutuyuan siya ng, ewan ko kung laway yan or syempre halo na yung laway at gatas ng ina, no? So, natutuyo yan minsan sa labi niya. Kaya kailangan punas-punasan natin. And minsan parang nanaginip siya na dumedede siya. Ito naman, taas kamay. Minsan, depende yan sa trip niya pag natutulog. And minsan nagugulat kasi siya kapag nakaganyan yung kamay niya. So, nilalagyan na lang namin ng sapin o ng harang dyan sa dalawang gilid. Ito naman yung mga araw na nagpapaaraw sila ni ate kasi hindi ko pa kaya magpaaraw. Pero that day, nakasama ko dyan kaya nakapag-video ko. Yun yung pinabili ko pa kay dad na pagkain. Masarap kasi yun sa Baker's Fair. So yan, picture-picture lang. Yan, wala na tayong pakialam sa itsura natin. Basta okay ang baby natin, no? So yan, usually mga pinapasa ko naman na videos and pictures yan kay dad para hindi niya kami masyadong mamiss and kasi nag-aalala rin siya kapag magkatagal na rin kasi kaming magkahiwalay or magkalayo dahil nga nasa ospital ako at siya ay nasa bahay at nag-aantay lang ng tawag or ng chat para sa mga kailangan naming gamit or iba pang bagay. So, yung mga kinain namin, mga pinadala ni dad galing sa kainan, sa handaan, pero hindi ako kumain ng ibang food doon kasi natatakot akong mga doon sa mga manok or sa mga itlog. So, pero sabi naman nila, pwede naman daw kumain ng manok kahit cesarean ka. Wag lang siguro madalas, lalo na yung mga malalansang pagkain. So, syempre, nag-iingat lang din ako and ayokong mangati yung sugat ko dahil may mga cases din kasi dito sa ospital na bumabalik sila ng ospital or tumatagal yung admission nila
dahil nga may buka or parang may basa doon sa mga tahi nila. So, ayaw natin magaya sa mga ganun. And syempre, baka tahiin na naman, and anesthesia na naman, antibiotic na naman. So, nakakatakot. And ayaw natin masaktan ulit na sa pagtatahi. Ito naman, bumaliktad ako ng paghiga kasi nagmamanas yung paa ko. Ayun, nakatulong naman yung pagtaas ng paa ko kahit ganun yung pwesto ng higa namin. Mahirap nga lang bumangon dahil ang sakit sa balakang. So, yan, pinicturean ko lang din yung paa niya. And yan, mga pagtulog niya, yung mga pagkakaparehas namin, picturean ko, yung tenga, yung pagiging balbon, yung haba ng mga daliri. So, nakakaaliw lang tingnan, no? And expect ko kasi magiging kamukha siya ni dad. Pero sabi nila, kamukha ko daw. Pero, okay lang naman yun. Kasi, di ba, usually, ang mga nanay gusto nila, kamukha nila yung mga baby nila. Kasi daw, 9 months daw nilang dinala yung mga anak nila. Pero ako, for my perspective, gusto ko mas kamukha ng asawa ko yung baby ko. Pero, okay na din. Siyempre, parang hindi ka naman pwedeng mamili, di ba? So, yan yung binigay sa'yo. So, syempre, maging masaya ka doon and masatisfy ka, makontent ka doon. So, yan, hilig niyang matulog na nakadila. Akala niya dumedede pa siya. So, ganyan kami sa ward. No, malungkot yung ward actually, pero nagiging masaya yan. Depende sa mga kasama mo kasi yan sa ward na yan, talagang super close kaming 8 and makukulit yung mga kasama namin kahit yung mga bantay. So, ayan, ano sila ni Jam, nag-video call sila ni Jam, inaasar siya ni Jam kahit naman ay hindi pa naunawaan ni baby yung mga pang-aasar sa kanya ng kuya niya, ng pinsan niya, no. So, ayan, malapit na kami makalabas ng ospital niyan. Naghuhuling picture lang ako. So, yan muna. Bye!